binawi ho nila yung kanilang mga naging testimonya. At sa pagbawi nila sa mga testimonya nila sa Senado, sinasabi nila na di umano binayaran sila nitong opisina nitong si Senator Risa Hontiveros. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang talaga namang pinapatunog ng mainstream media, ang kagustuhan ni Boying Remulla na maging susunod na ombudsman. Pero bago ho ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Pasahin na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago natin ituloy ito sa ating pinakapaksa, gusto ko munang mega shoutout yung mga kasama natin dito sa PH Update. Baka matambakan na naman ho tayo. Yung mga nagpakulay sa mga nakalipas na video natin, mega love shoutout ho muna natin sila. Dito kay Ma'am Arisa yan, maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa China. Maraming salamat Ma'am Arisa yan. Taga-Japan yan si Ma'am Arisa yan. Baka sabihin madam, pro-China ho kayo. Hindi. Nagpunta sila sa China para mamasyal. No? Galing naman na nasa Great Wall itong si Madam, oh. Pambihira, oo. Tapos ito dito kay Sir Raymond Federico Picar, maraming salamat to. Mega love shoutout. Ito si Sir Raymond Federico Picar, maraming salamat sir. Ito suki natin yan. Yeah. Tapos syempre, iyang si Ma'am Arisa yan, hindi naman nagpapakulay ng isang beses yan 2 times a day yan. Maraming salamat Ma'am Arisa yan. Mag-ingat po kayo ha. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa China. Mega love shoutout din dito kay Jerlyn Bedford. Maraming salamat sa $5 Ma'am Jerlyn Bedford. Mega love shoutout. Maraming salamat din dito kay Saito Yang. Maraming salamat Saito Yang. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout din dito kay Ma'am Raspberry. Ma'am Raspberry, maraming salamat. Ito talagang si Ma'am Raspberry. Mega love shoutout sa amin. Risa Hontiveros, the truth is coming out now. Good luck with that. God please help the Philippines. Kaya nga madam, no? Sa ayaw sa gusto nitong si Risa Hontiveros, lalabas ang katotohanan. At dyan sa paglabas ng katotohanan na yan, hindi naman ganun na lamang. Dapat nandyan itong si Kong Jing para talagang i-follow up yung isinampa nilang kaso sa ombudsman o complaint sa ombudsman dito kay Risa Hontiveros. Dito muna tayo kay Boying Remulla. Pinapainit ngayon ito sa social mainstream media itong ombudsman bid nitong si Boying Remulla. Gusto mag-apply bilang ombudsman ni Justice Secretary Boying Remulla. Target niyang palitan na magre-retirong si Samuel Martires na tinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba ang implikasyon nito? Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, una sa lahat, bakit daw gusto maging ombudsman ni Secretary Remulla? Siguro naniniwala si Remulla na marami pa siyang magagawa bilang ombudsman at malawak nga kasi ang kapangyarihan ng isang ombudsman. Hahawakan nito ang lahat ng reklamo laban sa mga opisyal at kawani ng gobyerno, mapakriminal man o administratibo, pwede siyang Ang problema ko kasi dito mga kababayan, meron nung reklamong inihain dyan sa ombudsman na kung saan kasama itong si Boying Remulla. Pag nagkataon, paano niya iimbestigahan ang sarili niya? Paano niya iimbestigahan yung mga taong dumukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Gayong isa siya doon sa mga pinapaimbestigahan itong si Amy Marcos. Di ba? Hindi ho siya pwede maging sa bagay, no? Kung usapang delikadesa, kung kasi meron delikadesa yan si Boying, hindi niya gagawin yan. Nakakahiya ho yan. Kilala siya bilang aso ni Marcos Jr. Kilala siya bilang isang attack dog na kahit anong gustong mangyari nitong si Bangag, gagawin niya lahat, no? Kahit na kesyo, first impression, di ba? Wala pang nangyari sa ating ganito, kaya itong ginawa namin, kaya hindi nyo kami pwedeng sisihin. Ganun doon yung nila, ganun doon yung palusot nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, dito, hindi ho sila makakalusot doon sa mga punto bakit hindi muna idinala sa local courts itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga, hindi, judgment call na namin yun. Kasi ganito nangyayari, case of first impression ganito nila, di ba, yung datingan nila. Pero tingnan mo natin, pagka si Marcos Jr. ginawa niyang ombudsman, yung Boying Remulla na yan,
malaki ang problema ng Pilipinas. Yun ang sigurado. Kumilos sa reklamo at pwede ring motopropyo o sa sariling kusa. Ombudsman din ang nag-iimbestiga sa katiwalian sa gobyerno at nagsasampa ng kaso kung may sapat na basihan, kaya rin niyang iutos ang pagtanggal, pagsuspinde at pag-demote sa makakawani ng gobyerno. Posibleng palitan ni Remulla si Ombudsman Samuel Martires. Isipin nyo na lang po mga kababayan, ombudsman yan, mayat maya, kakasuhan, iimbestigahan, ni Kumpulo, itong si Mayor Paste, si VP Sara, siyempre yung anong tawag dito, yung isinampang, yung ibinigay na report ng committee dyan sa House of Representatives dito sa ombudsman, inaksyonan ng ombudsman, pero kung si Bonjing ang nandyan, ako, malamang sa malamang hindi niya basta-basta aksyonan yan, hihintayin niya muna yung mangyayaring hearing dyan sa impeachment court para makapangalap ng ebidensya ito. Na magre-retiro sa July 27. 7 years ang fixed term ng ombudsman at kung sakali, uupo sa pwesto si Remulla hanggang 2032. Narito ang pahayag ni Secretary Remulla. Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application. Grabe ang kapal ng mukha ni Boying Remulla na hindi pong apply ako. Kitang-kita na ho yung ganito bang klaseng ombudsman ng papalit kay Martires. Di ba? Kay Samuel Martires. Sana naman no, yung sa mga ano dyan i-interview o di ba yung ibibigay na shortlist kay Marcos Jr. Hindi naman ho sana kasali ang pangalan ng anak ng Toko. By Friday, before Friday. Wala. I think that I have a lot to offer there. At Camille, ano kaya ang posible epekto nito sa mga kasong pwedeng harapin ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential funds? Sige, mag-a-apply pa lang naman si Power play ho talaga no. Pag naging ombudsman itong si Boying Remulla, talagang susuyurin niya yung mga dapat suyurin para hindi makatakbo, hindi maging presidente itong si VP Sara sa 2028. Pag nagkataon ho kasi, pag naging presidente si VP Sara, naku may kalalagyan niya mga yan. Yun ang taga niyo sa bato, kahit hindi sinasabi ni VP Sara, kahit maraming problema na dapat solusyonan, itong problema na to, matagal, itong problema kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano ho yan, di ba ngayong taon yan, kung sasabihin nila na, wag mo nang ano yung mga nag-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, focus muna tayo sa mga problema natin sa 2028. Halimbawa, 2028 ngayon, ganun yung bibida nila, hayaan mo na yan. Focus tayo sa problema. Anong focus? Yung problemang ginawa nitong grupo na to, grupo nitong Sibangag, matindi problema ang ginawa nila. Kaya, kung meron tayong unang aayusin, yung problemang ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr. At yun, ang pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala dyan sa The Hague, Netherlands. ni Secretary Remulla sa Judicial and Bar Council, kaya speculativo, hindi pa natin masabi sa ngayon, no, yung